Ba't may sili? Saan ang sili mo? Saan sili? May sinabi ba akong sili? Kalamansi yun. Kalamansi! Aray! Ang tapang ng isda. Hi guys! Welcome back sa aming channel ang KKK by Jeng and Otep. And of course, it's me, your Ate Jeng. And for today's video, ayan, tingnan nyo naman, napaka-healthy looking ng ating mga gulay. O, tingnan nyo naman, meron tayo ditong talbos ng kamote na isang tali. Siyempre pang bagong pitas na malunggay. O, diba? Hanggat meron kaming dahon ng malunggay, go lang tayo dyan. At ang ating bulaklak ng kalabasa, meron tayong cucumber, kalahati na lang yan. And then, meron tayo ditong okra na mga murang-mura. Yan. Tapos, meron tayong sibuyas, kamatis, ganun talaga yun, no? Sitaw, sili, tapos meron tayo ditong itlog na maalat, na hindi masyadong maalat. And, Ba't may sili? Saan ang sili mo? saan sili? May sinabi ba akong sili? Kalamansi yun. Kalamansi! minsan po talaga kung ano yung nasasabi ko, kaya nilalagay ko na lang doon sa screen. Ay, ito po pala, kasi yung nasa isip ko yon pero iba yung aking nasasabi. Ayan, kalamansi, kamatis, sibuyas. Itlog na maalat na hindi masyadong maalat at napakasarap. Syempre pa, mayroon tayo ditong piprituhin. Tada! Meron tayo ditong isang hiwa po ng malaking isda. Dulawan po ito. Thank you so much, Team Harabas Team Dagat ng Team Harabas. Oh, yan, 'di ba? Syempre kapag meron tayong malalaking isda, palaging hinahati-hati 'yan. And piprituhin natin 'to dahil napakasarap nitong i-partner sa ating gagawing veggie salad na Pinoy talaga ang dating. Bakit Pinoy na Pinoy? Tingnan niyo naman ang ating mga ingredients. Hindi yan yung katulad ng mga typical na veggie salad na nakikita natin online na talagang foreign ang datingan. O, ito sa mga ingredients pa lang natin, sa mga gulay natin, Pinoy na ang dating. Okay, prituhin po muna natin ito para habang nagpiprito naman tayo, i-prepare naman po natin yung ating mga gulay na ilalaga-laga lang naman natin. Habang pinapainit po natin ng mantika, lagyan na po natin ng asin at paminta ang ating isda. Malaki po itong ating isda talaga na to, kaya isang slice lang, the best na talaga. Tatlo lang rin po kasi kami dito, may pasok na po kasi si Otep. Yan. Sobra-sobra pa yan sa aming tatlo. Ang dami ba naman ng ating gulay? Yan. And, syempre, lagyan natin ng paminta. Sakto na yan. Yan, mainit na ang ating mantika. Ilagay na natin ang ating fish. Yan. Hininaan ko lang po ang apoy para medyo ano lang siya. Para hindi mabigla ang ating isda. And then, syempre, ayusin naman natin ang ating mga gulay. Yung ating pong mga gulay, himay-himay lang po natin. Ang malunggay po natin this time ay hindi naman natin masyadong iisa-isahin. Yan, mga ganyan lang po kalalaki para hindi naman siya maganda lusaw-lusaw sa ating sa ating gagawing salad. Para hindi naman siya maganda durug-durug. Yan. Pagkakain na lang tayo, saka natin hagurin ng ganun. Saka masustansya po ang sanga ng malunggay. Yan. Yung maliliit po, pinili ko nga po yung medyo talbos para talagang goods na goods. Hindi na tayo kailangang pero ito, talbos pa rin to, kaya lang green na siya. Ito naman pong ating mga talbos ng kamote ay puputol-putulin lang natin, tatalbos-talbosin lang natin. Parang healthy living tayo ngayon. Napansin nyo po ba? Oh? Parang mga healthy living tayo ngayon, ha? Pero lang yung pancake na may asukal. Pero ganun po talaga. Hindi naman palaging dapat na
Hindi naman natin mape-perfect yung mga bagay na yan. Meron talagang mga intermission number. Ayan. Magulang na po itong ibang dahon. Hindi na natin isasama. Yung kunin lang po natin yung talbos. Kasi yung talbos naman po talaga sa ating mga talbos ng kamote. Kaya nga talbos siya ng kamote. Kaya dapat talbos lang talaga rin yung kukunin natin. Ayan. Tapos ilang beses kong tinatanim yung mga pinagputulan na yan. Hindi ko napapatubo. Kinakain po kasi ng manok. Once na meron na siyang talbos, kakainin na ng manok. So, tumutubo naman kaso nauuna yung mga chicken namin. Pero po yung nature ng mga bago namin, yung mga manok namin, mga black, yung mga parawakan. Ganun yung nature niya. Kaya sa mga nagko-question po, bakit hindi na ako nag-aalaga ng mga halaman, ganyan. Siyempre po, priority namin yung ulam. Yan yung ulam na yan. Matakaw po sila sa mga talbos ng halaman. Tapos, para siyang may ibang ugali na ibang-iba siya doon sa mga typical na native. Kasi po yung parawakan is hindi iba, ibang lahi siya. Native din siya, pero ibang lahi. Yung hindi siya yung maliliit na kulay brown. Iba rin ang ugali. Matakaw sila sa dahon, as in talaga. Suyod talaga yung mga mga halaman. Kaya para siyang kambing. As in yung mga yung mga potos na halaman, yung bilog-bilog ang dahon ko dyan, talagang ubos po talaga. Hindi sila hindi sila katulad ng ibang mga manok. Ubos talaga. Makukulit. Kaya talagang sila. Ubos. Kaya ito, tatanim ko yan, pero hindi rin kami makakakain. Kasi kakainin nila. Pero lang siguro kung sobrang dami ng damo. Hindi na nga namin dinadamuhan ni Daddy yung gilid para may makain sila. Yan, ito po kaninang paghatid namin kay Otep, buka pa. Ayan yung ating dahon ng bulaklak ng kalabasa. Ganyan po talaga yung bulaklak ng kalabasa, mabilis lang naman siyang tumiklop. Kapag nga hindi po yan napitas, kinabukasan di mo na yun mapapakinabangan. Especially yung mga lalaki. Kasi nakatiklop na, tas wala na. Malalanta na po yan. Pang one day lang talaga to. Yan, tapusin ko lang po ang pag-prepare ng mga gulay at ang ating pinipirito ay titingnan natin kung pwede nang baliktad. Aray! Ang tapang ng isda. Napakatapang na isda. Ito pong mga okra, itatanggalin ko lang yung mga mga ganito. Mga ano bang tawag dito? Hindi man to ulo. Basta yung mga bungot na ganyan, alisin lang natin yan. Tapos itong ating sitaw. Ito pong sitaw napakasariwa. Ang isang tali po na to ay triple to. Ayan, 1/3 lang po yung kinuha ko. Kasi hindi naman namin mauubos. Basta sayang lang naman. Sobrang yan, may pang adobo pa kami. Diba? Napaka po niya, napakasariwa. Talagang pagkakita ko kanina, sariwang-sariwa siya. Hindi na po yan sa palengke, doon lang yan sa may sa may yung talipapa. Hatiin natin. Tapos pagsasabayin na natin ng laga po yung dalawang yan. Kasi magkasing tigas lang naman yan. Yan. Agad. Nananakit yung ating isda. Nananakit. Bigla pong naghahangin kaya nilagyan ng takip para tayo. Yung ating kalan ay hindi pa rin ang hangin ang apoy. Ayan, ganyan lang po. Tapos iba-blanch lang po yung malambot na gulay katulad po na itong mga talbos. Sige, magliparan kayo dyan.
Ito lang po yung ilalaga. Tapos ito mga iba-blanch ko lang po yan. Doon sa pinaglagaan din po ng sitaw at saka ng okra natin. Tapos i-arrange ko na lang po mamaya pag okay na. At ito po malapit-lapit na rin matapos. Pero mapanakit pa kaya malamang hindi pa po. Yan. Yan, ito lang po ang ilalaga natin ng medyo matagal-tagal. At yan lang po ang medyo matigas. At alam niyo naman hindi po pwede si tatang ng mga half cook. I-full blast natin ang laga na to. Ayan, hanguin na po natin ang ating mapanakit na fish. Pwede na po ito. Hindi naman po natin kailangang tustahin. Yan, napakaganda ng pagkaluto. Ang laki. Tingnan nyo naman po yung aking lalagyan. Oh, yung ating plato. Saktong-sakto siya dito. Ang laki po talaga niya. Thank you very much ulit, Arabas. Oh. Ayan. Okay na po ito. Kunin na natin ang ating mga gulay. Ang okra at sitaw. Sobrang lakas po ng ng hangin. Medyo natagalan tayo sa paglalaga. Ayan. Okay, ibablanch ko lang po yung ibang mga dahon natin. Tapos isasama ko na lang po dito. Ito na po ang ating mga nilagang gulay. Ayan. Tik-tik po muna natin dyan. Meron tayo. Ito ang ating malunggay, syempre. Naka-blanch din yan. At ang ating dahon. Ayan. Dito na rin yung ating mga hiniwa-hiwa ko na. Para po mabilis at medyo tanghali na rin talaga. Dito ang ating kamatis na 3 piraso. Hindi ko na po inalis yung buto. Sibuyas. At ang ating pipino. Ayan. Siyempre lagyan po natin ng asin. Lagyan po natin ng asin kasi po yung ating itlog na maalat ay hindi nga po ganun kaalat. As in, ang sarap niya, hindi siya maalat talaga. Pinapapak ko nga yan eh. Lagyan natin ng paminta. Konting kalamansi lang po. Dahil syempre, maasim ang kalamansi. Lagyan natin ng kalamansi. Ayan. 2 piraso lang po ito. And ang ating itlog na maalat. Nahawakan natin para hindi magkulay ang aking kamay. Ang tagal po kasing matanggal eh. Yan. Yan. Tingnan nyo naman po napakasariwa. Ang po niyan, ang sarap talaga. Ang pagkakagawa na to. Lagyan muna natin dyan. Yan. Yan, hiwain pa po natin yung isa. Syempre, ito tuyo. Medyo basa kasi yung isa kanina eh. Yan! Ang sarap ng ating itlog na hindi maalat. Hangin na may kasamang manok. Ayan. Haluin po natin ang ating mga gulay. Siyempre nga, salad yan. Hindi natin nahimay-himay yung ating sibuyas, pero himay-himay na lang po natin habang naghahalo. Ang sarap po na to. Talaga naman, suwabe sa itsura pa lang. Puro gulay tayo. Ayan. Okay na po. Goods na ang ating salad. Hindi natin napaghiwa-hiwalay. Hiwa-hiwalayan lang po natin ng konti. Ayan. Bin lunch lang po kasi natin yan.
Ayan, kain na po tayo. Ang sarap, tango. Gulay na nilaga, may itlog na maalat na hindi maalat tang. Mga halo-halong gulay. Kayo na lang ang mamili. Nilaga lang yan na parang salad-salad siya. Ayan, meron tayong kanin. Tang sa akin po ay kapiranggot na shirataki. Kailangan po nating mag ano-ano ngayon. Bawas ng sugar. Muntik pag nagluntag ang kanin natin. Diba, sayo ay. Oo. Sumasayaw pa yung ating kanin. Mayroon baka tuma. Madulas po kasi ano, kamay nyo na lang tanga. Medyo na. Madulas po kasi yung ano na yan. Yung kaldero natin. Siyempre, ganun talaga tayo. Palagi nakakaldero na. Kukuha ka na. Sa likod. Na ano ang mata nyo tang. Ay, may tubig pala si tatang dito. Ito na lang ilipat natin dito. Yan. Tang oh. Hindi yan malamig masyado tang. Yung sa amin mas malamig. Ay. Hindi abot yung tatang kung ano oh. Ito tang ay yung, ito na po yung ating fish. Yung dulawan. Tama ba? Dulawan. Yung uli nila karabas. Ayan tang. Kain po. Sarap. Kain na po. Ilalim ng kakawate. Thank you Lord for this food. Aroy, kanamit ng isda na to rin. Tang. Plus na gulay. Sige tang, abot na lang tang. Laigo. Tang oh. Uy, sarap. Sabi ni Tisoy, ako'y sarap, sabi ni Tisoy. Gulay, madulas eh. Oh. May okra kasi ang tang. Ang kanin ko po ay shirataki. Ano yan? Japanese? Japanese, Chinese. Parang kanin din siya. Pero almost water and fiber lang po ito. Kaso itong black shirataki na nabili ko, may rice flour din siya. Kaya may konti rin siyang carb. At least konti lang. Gulay, apple. Peke yan tang na kanin. Tignan mo. Peke na kanin na. Kaya po yan tinatawag na fake na kanin. Kasi nga po, yan ay Lambot. yan po ay hindi talaga kanin. Yan ay root crops. From ano siya, yung konjac roots. Kaya ma-fiber siya. Tikman mo, kanin din naman, lasang kanin din siya. Mas masarap pa nga siya sa black rice eh. Tapos ang carbohydrates po na to, kasi meron naman siya kasing ano, yung isang pack niya ha, yung carb niya ay nasa 6 grams lang po yung carbs niya sa isang pack na. Tama? Matabang lang siya. 3 kain ko na po yung isang pack. O di, kunti lang yung nakakain kong carbs. Kasi pag ano po ako, pag nag-test, katulad kagabi, ganun po kasi talaga dapat pag nag-monitor, before and after ng eating. Before, ng kain, 98 lang po yung ano ko, mgdl. 98. Tapos, hindi pala mo, MOL pala, MOL yun. 98. Tapos, after 2 hours pagkakain ko na to, 139. Tumas din. Kasi may ano din naman siya kasi, may rice flour. Kaya nga sabi nila, yung bilhin daw namin yung walang rice flour pag sa mga diabetic. Kaso mahirap naman kasi maghanap. Baka kasi wala nang kalasa-lasa yun. Pero kapag po yung regular na rice po ang kinakain ko, yung puti, kahit ganito lang rin po karami, 180 plus na po yung aking ano after 2 hours. 180 to 200 po ang sugar ko. Lakas pala yun. Kaya po talagang pinapractice ko sana na walang rice. Sa amin tang na mga diabetic, sobrang lakas ng tama niya. Pinapractice ko sana talagang walang kanin kasi napakataas niya. 66 grams na kasi ng ano yun.
ang regular na 1 cup. Pero naman ako nagwa 1 cup po ng rice. Ang gulay patang. Ayun yun ng mga ano, ito oh. Dahon, may bulaklak yan. Sarap ng bulaklak. Ang lapit na ako tatang. Malayo. Kadami ko mang kumidor. Ay, dito. Ang sarap to tang oh. Kuray pala. Nakabuka pa kanina tong bulaklak na to eh. Tapos yung isa tang pipino to, ito oh. Super sarap din. Kaya sinusubukan ko muna to. Comment down po kung sino na po ang nakaranas ng kumain ng shirataki at kung ano po yung mga effect na to sa inyo. Sino po mga nakakaalam? Sa atin pong dietitian dyan, sir. Dahil nagko-comment si sir eh. Meron tayong solid viewer na dietitian eh. Chine-check niya lagi yung aking diet. Nakakatawa naman. Ay, alam ko na kung bakit ako lumulubog. Hinukay ito! Hinukay mo to, Tisay. May hukay to. Tinabunan lang. Nakalubog po yung paa sa buhangin. Gusto nila yung ganyan. Ngayon na, may butas. Kayo Pagka mainit ang panahon, nag-uukay talaga sila para malamigin sila eh. Binubutas po kasi nila yung mga, Buhangin. mga buhangin. May butas nga, ang lalim nga. Ang lalim nga. Shoot. Hindi makita yung aso na. Talagang gusto nila yung ganun. Magawa ng taguan. Marami kayo yung dali. Yan po talaga ugali ng mga aspin. Tapos sila dito sa lilim. Malamig dito. Nasa lilim na, huhukain pa. Para malamig. Sarap ang gulay ah. Sarap nga. Pero parang kanin lang rin naman yung kinakain ko. Subukan ko kung hindi ako maglo-low energy dito. Kung kakayanin ko siya. Pero dapat may protein. Para may pagkunan ako ng energy. Hindi kasi pwede na puro gulay lang. Wala, may fish ka or meat. Tapos ito, kasi hindi naman to energy eh. Fish or meat. Fish or meat dapat. Baka tumimbuang na naman ako. Ano kalawa mo dito sa labas? Helicopter. Pag nakaramdam po ng hindi maganda, magda-diet. Bago po kasi kami magbakasyon, nag-collapse ako sa school. Nag-do rice, no rice ba naman kasi? Tapos, nagturo ng 7 hours. Tuloy-tuloy. O di, nawalan ako ng energy. Ubusan ako ng sugar. Kaya kailangan balance din talaga. Sarap naman ang ganito. Kung pwede lang na palaging ganyan eh, no? Pwede naman. Mawalan kasi ako ng energy. Yung iba, Kung pwede pa ako magkanin-kanin, yung iba, diabetes na, hindi pa nila alam. hindi nga nila tang alam yun ang mahirap. Bakit yun? Hindi sila nagpapatest. Ganyan siya ah. Kahit ako naman noon, kung hindi lang ako naging drastic yung pagbaba ng timbang ko, hindi ko rin malalaman siguro tang eh. Hindi ko rin i-check, ipapacheck eh. Kasi yung iba, maramdaman nila, malabo ng mata. Yun nga. Kala kasi nila labo lang. Ay, pero tuloy-tuloy na sa pagkabulag, pagka hindi sama ng tama. Yung mga late, ano na yung tang. Kaya pasalamat pa rin ako noon kasi pumayat ako. Ito yung na-detect mo agad. Pumayat ako tang kasi yung iba tang masyadong tumataba. Baliktad sa akin eh.
Yung iba masyadong lumalaki ang tumataas ang weight na hindi nila mapigilan yun. Masarap. Pakla nga lang ako yan. Pakalami na ako guys eh. Sarap no? Tapos sobrang sariwa ng mga gulay ng tang. Yung malunggay natin, dyan lang yan. Yung sitaw, grabe yung pagkasariwa ng... Kaka-deliver pa lang yan eh. Nakasupot pa yung tang doon sa Mabini. Tapos mura siya ngayon tang. Maraming tatang sa bini kasi. Yung ganyan karami tang, 1/3 pa lang yung inano ko na yan. Ganun ang ano niya. Malaki po yung ano, ganyan. Yung tali. Yung tali niya ngayon. Tapos 25 pesos. Ang laki ng tali niya. Anong nakaraan po yung 40 pesos. Parang ano lang. 5 or 6 na piraso. Ang ikli pa. Grabe po talaga. May time na ganun. Pero ngayon maganda. Mura. Gamit naman yung Tapos sigaw. talagang sobrang sariwa niya. Ang kamatis daw ang wala dito sa atin. Galing pa daw yan ng Yung tali. Oriental. Oriental daw yan. Yung nag-uulang kasi ng sa Malaka. Magkaroon ng matas dito. Nasira tang no? Kaya pala. Ang sarap pala ng pipino po sa ano. Ang sarap ng pipino sa isama sa mga gulay Tanga. na nilaga. Yan, yan. Hmm? Yan. Ang takot naman tuloy tatang magkanin. Pero si tatang po sa totoo lang, napaka-perfect po ng blood sugar level ni tatang. Marami na ako makain. Dati piniprik ko rin yung daliri ni tatang. Talagang laging ano, hindi man lang nagbo-borderline po. Si nanay ang medyo tumataas ang blood sugar, pero si tatang hindi talaga. So, Wala naman po kasi talaga kaming lahi. Acquired lang sa akin. Sa dugo, hindi ako lang nakaka-blood eh. Kaya nga, Mababa pa. ganda. Grabe sarap. The best po yung pinaghalo-halong gulay natin. Ang sarap ng pipino no? Nag-iba yung ano niya. Parang nagkaroon ng sitaw ang... ibang lasa. Mamis-tamis sitaw. Ang sitaw sobrang tamis din. At sobrang sarap din siyang isali sa ano. The barbecue lang yan. Sarap po kasi. Pag isda po talaga, buti na lang pagdating sa isda, talagang si Otep nagmana talaga sa akin. Ang hilig ni Otep sa isda. Pinapapak niya yung ganyan. Gusto niya yung isda. Malalaki. Si Daddy din nagustuhan na lang. Ang mga pa, isda naman yun, no? Isda ng tama. Sarap. Uy! Umaambon! Okay. Mamon. Gusto mo na yung vlog mo. Inabutan po kami ng ano, Baka tayo pagkakin dito. ng ulan. Pero maaraw. Oo, lampat ako. Oh. Luwakas na namin. Silong na kita. Wala, ma. Ano nakabot ba? Lampat ako lang. Hindi yan sikat ang araw pero naambon. Buti na lang po, etong ating kakawating Naldo. Etong kakawating to ay talagang napakayabong niya ngayon. No? Hindi masyadong ano. Kita nyo naman yan sa update natin. Sobrang ano niya, sobrang yabong. Pero tatapusin ko na rin po. Baka maganda sipon-sipon pa dito si Tatang. Maraming salamat po sa mga patuloy na sumusuporta sa aming channel. Sana po ay na-enjoy ninyo ang mga simpleng pagkaing probinsya natin. Especially itong mga gulay-gulay. Sana po ay may mga ganyan-ganyan din gulay sa inyo. Wow, nang inggit pa. Lalo na yung sitaw namin na sobrang bagong pitas. Thank you so much po. Maraming salamat. God bless po at mag-iingat po tayong lahat. Keep safe po, especially po sa mga taga Mindanao. God bless Thank you po. Thank you. Pangod.